paano mag-set up ng time-based one-time password or yung tinatawag na TOTP or OTP sa PhilHealth, sa EPRS account or yung mga employer's account. So yan ang ituturo natin in this video. Dalawang paraan, pwede sa desktop at pwede din sa mobile phone mag-set up ng authenticator. So wag na natin patagalin, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. So, syempre, login muna tayo para makita natin na simula nga po noong June 2025 ay naghanap na si PhilHealth ng OTP para sa employer's account or sa EPRS natin. So, click muna natin ang online services at login tayo dito sa Electronic Premium Remittance System. So, nandito nakikita natin ang advisory tungkol sa TOTP. So, i-close lang po natin yan. Tapos, type na natin ang ating PIN at saka yung password. Then, click natin ang login. So, ayan. Nandito nakikita na natin na kailangan muna natin mag-enter ng OTP para makapag-login tayo. So, ang gagawin mo is, i-click mo itong Generate New Security Key para makapag-generate tayo ng security key na siyang gagamitin natin upang ma-link natin itong ating PhilHealth account sa authenticator. So, kung nasa desktop, pwedeng gumamit ng authenticator. Pwede din ang Microsoft Authenticator. Kung sa mobile phone naman, yung pinaka-suggested ko ay ang Google Authenticator. Pero mayroon ding Microsoft Authenticator na apps sa mobile. So, bakit kailangan nating i-link ang ating PhilHealth account sa ating Authenticator apps? So, ganito yan. Bali, every time na maglalagin tayo sa ating PhilHealth account, sa employer's account na PhilHealth natin, ay doon natin makikita ang OTP na kailanganin natin sa authenticator. So, mamaya maiintindihan ninyo. So, i-click itong OK dito na lumabas dyan. Tapos, generation of new security key successful. Please see your email. So, kailangan alam ninyo ang email address na ginamit nung kayo ay gumawa ng EPRS account. Dahil doon sila magsasend ng inyong security key. Tapos, balik tayo sa login. Tingnan na natin yung ating email kung may na-receive na tayo na ganito. So, itong registration key na ito may nakasulat na do not share. So, yan yung security key na i-input natin mamaya doon sa Authenticator apps kung manual yung pag-fill up natin. Pwede din ito, na-scan mo itong QR code para diretso na. So, now kung ikaw ay nasa desktop, so punta ka dito sa Microsoft Store at mag-download ka muna ng Authenticator. So, i-type mo lang yan, Authenticator. Tapos, pwede mong piliin itong Authenticator app 2FA. So, ito sa akin, ang nakalagay ay open dahil mayroon na ako. So, kung wala ka pa niyan sa iyong desktop, click install. Tapos, kung na-install na, makikita mo na yan dito sa list of your apps. I-open mo na yan, tapos ito na yung lalabas. So, click continue. 3 beses yan, mayroong continue dyan. So, i-click mo lang yan hanggang sa makita mo na itong welcome. Please add your first 2FA code to secure your account. So, dito na, mag-uumpisa ka ng link ng iyong PhilHealth dito sa Authenticator. So, i-click itong add 2FA codes. So, ayan, nakikita ninyo, pwede ka mag-screenshot ng QR code kung marunong ka kung paano gawin sa desktop. Pero, pwede din na click itong manually input. Tapos, dito mo na magagamit yung security key na isenend ng PhilHealth doon sa yung email address. So, i-type dito. So, dito muna website name kahit na anong gusto mo. So, for example, sulatan mo lang dyan ng EPRS account as long as maalala mo. Tapos, sa website address, pwede mong lagyan ng philhealth.gov.ph. Tapos, sa username, ikaw nang bahala mo lagay ng username dyan. Tapos, dito sa secret key, dyan mo na i-input or i-type yung security key kanina doon sa iyong email address, sa iyong email. So, once na okay na i-continue mo lang ang process na to kasi hindi ko na maipakita kasi done na ako sa process na to. So, kung okay na, lalabas na dyan yung codes. So, dito mo na makikita, sa next mo na pag-login sa iyong PhilHealth account, dito mo na makikita sa itaas, makikita mo dyan yung Authenticator icon. Tapos, kung i-click mo yan, makikita mo na dyan yung sa PhilHealth. So, pwede ka din sa process na to kung halimbawa mayroon ka ng Authenticator app sa iyong
desktop. Kung halimbawa meron na. So, i-click mo yung icon dito sa itaas na makikita mo. Tapos, click mo lang itong pencil dito. Tapos, i-click mo itong check. Ibig sabihin, mag-a-add ka ng apps. Tapos dito, ayan. So, same lang yung kanina na pwede mag-scan ng QR code, pwede mag-manual entry. So, manual entry, ang pipiliin. So, yan. Tapos, click mo itong secret key. Secret. Tapos, ayan. So, pagka-click mo ng secret key, once na-input mo na yung secret key, automatic na yan. Lalabas na si PhilHealth. Tapos, may code na siya. So, yung code na yan, yan na yung OTP na gagamitin mo sa pag-login mo sa PhilHealth. So, every time na magla-login ka sa PhilHealth account, ay iba't ibang code ang iyong gagamitin. So, every time na magla-login ka sa PhilHealth account, i-open mo din ang iyong authenticator at tingnan mo kung ano ang code na available doon. And take note na once naubos ito, kasi ito, tumatakbo to siya. So, once naubos yung bilog na yan, mag-change yung code. Kaya bilisan mo yung pag-input mo doon sa PhilHealth account bago mag-change. Kung nag-change na, so yung bago na ulit ang gamitin mo, dahil yun na yung valid ulit. So, paano naman kung sa mobile phones? Kung take note na kahit nasa desktop ka mag-login ng iyong PhilHealth account, pwede na sa Google ka, pwede na sa mobile phone ka kumuha ng OTP as long as yung PhilHealth account mo ay nakalink sa iyong Google Authenticator or kung ano man yung apps na gamit mo sa mobile phone. So, yung sa akin is, pinaka-recommended ko ay ang Google Authenticator dahil subok ko na siya. Sobrang dami ko ng apps na na-connect sa Google Authenticator. So, punta ka muna ng Play Store sa mobile phone, i-type mo ang Google Authenticator. So, ayan, nakikita ninyo, meron din mobile apps na authenticator, yung same dun sa ginamit natin sa desktop. So, pwede lang din na sa mobile na mag-authenticator. Tapos, so, Google Authenticator, install mo muna yan. Tapos, ayan, nakikita mo, sobrang dami ng pwede kasing mag-link ng lahat ng apps na kailangan ng authenticator sa Google Authenticator, hindi lang PhilHealth, pati SSS, Facebook, mga ganun. So, kasi yung ibig sabihin kasi ng authenticator, yan ay additional security key para hindi madaling ma-hack ang iyong account. So, sa Google Authenticator, makikita mo itong plus dito. Once nakapag-install ka na, makikita mo itong plus dito, i-click mo lang yan, tapos dyan ka na mag-add ng PhilHealth. So, ganyan lang siya kasimple. Basta i-type mo lang yung security key na nasa email. So, by the way, may nakita akong comment doon sa iba na ang secret key daw ay pwede din na makuha sa PhilHealth mismo. Pero kailangan mong puntahan personally. Ibig sabihin, bibigyan ka nila doon ng security key, tapos mag-expire daw siya in 5 days. So, yun yung sabi nila. Yan ay kung nagka-problema ka sa iyong PhilHealth account, sa APRS account mo, kung hindi ka makakuha ng security key. Pero sobrang bilis lang naman ng process. Pero kung wala kang options na iba, so punta ka na lang ng PhilHealth office, magtanong ka tungkol sa secret key. Tapos sabi dito sa comment, 5 days daw yun mag-expire. So, sobrang haba na ng 5 days para ma-link mo para magamit mo yung security key at ma-link mo yung PhilHealth account mo sa authenticator. So, sana naintindihan ang video na to. I-summary po natin na ang pinakaunang gawin is mag-generate ka muna ng security key doon sa PhilHealth APRS account na i-click mo lang yung generate security key. Tapos kung meron ka ng security key na natanggap sa email, so mag-install ka na or mag-download ka na ng apps na gusto mo mong gamitin. Either Microsoft Authenticator, either Authenticator lang, or Google Authenticator. So, ayan. Tapos doon mo na makikita palagi yung OTP na gagamitin mo every time mag-login ka. So, para sa mga karagdagang katanungan, just comment down and susubukan po natin sagutin. So, don't forget to click the subscribe button.